Halos zero si visibility sa bahagi ng Batangas, epekto ng VOG o volcanic smog. Low pressure area sa may Eastern Visayas itinaas sa aking tropical cyclone sector as 90W. Mula Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Visayas at Palawan, makakaranas ng mga kalat-kalat na mga moderate to heavy rain showers, epekto ng paglawak ng intertropical convergence zone. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, September 22, 2023. Ang oras sa ating boss from umaga ay alas 9:47 na ng umaga. At makikita natin sa ating Doppler satellite imagery o microwave imagery, makikita din sa may silangang bahagi ng bandang Baler Aurora hanggang sa bahagi na po ng Quezon Province all the way hanggang bandang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region ay makakaranas po ng mga scattered rain showers ngayon, dulot ng nag-expand o kumalat na lawak ng intertropical convergence zone na nagpakabot nga mula sa may bandang Southern Luzon hanggang Visayas at Mindanao. At makikita natin sa ating microwave imagery ngayong umaga ay kung sisilipin natin ng malapitan ay nakakaranas ngayon ng mga ilang moderate and heavy rain showers ang bahagi ng Polillo Islands at ilang bahagi ng Baler at bandang dyan sa may bandang Palanan, Isabela at Kasiguran, Aurora. So ingat na lamang mga folks dahil inaasahan natin na mga moderate o heavy rain showers at violent ang aasahan nating pag-ulan at makikita natin ay kumikilos ang wave na ito na pakanluran na makakapekto sa buong Kasiguran, Baler, pababa ng Quezon Province sa may bandang Polillo Island at ilang bahagi ng Bicol region sa silangan. At dahil dyan ay makakapekto ang bahagi ng ilang bahagi ng Central Luzon at bahagi ng NCR, depende na lamang sa level ng water moisture niya, dala-dala nito habang pumapasok ito sa mainland ng ating silangang bahagi ng Luzon. At asahan na ang Metro Manila ay makakaranas ng mga pag-ulan just in case magtuloy-tuloy pa rin ang malawak na water vapor mula sa dinadala nitong kaulapan mula dito sa bahagi ng silangan ng Luzon. Expected po yan mga folks. At makikita natin mga above 50 mm ang dala nitong mga pag-ulan. Ayan po, sa microwave imagery ay masyadong marami ang dala nitong ulan, tubig ulan at inasang magtutuloy-tuloy yan maghapon. So, paghandaan ang posibleng mga pagbaha mga folks ha. At makikita natin sa ating lightning detection system natin ginagamit, at least may mga mahigit 7 o 8 lightning strikes ang nadedetect ngayon ng aking lightning detection system dito sa Caloocan City. At mas marami sa bahagi ng Mindoro area dahil nga po sa walang tigil na pamumuho ng mga trough o surface trough dyan, dala ng intertropical convergence zone nga na magpapulon nga sa halos buong Southern Luzon hanggang Visayas. Una sa ating current conditions, overcast po, gloomy, hazy po at overcast po ang ating lagay ng panahon ng kasalukuyan dito sa amin sa Caloocan City at inaasahan ang buong Metro Manila. Yung haze na yan ay tutuloy pa rin na umiiral at kumalat na yun sa mga balita at inireport na rin yan ni PBOX dahil nga po inuulit nauna nating binabalita yan na mataas po ang ating haze o epekto na rin ng pinagsama na thermal inversion at dahil sa patuloy pa rin ng pamumuo ng mga pollutant natin di sa mababang altitude natin sa city ay nagtuloy-tuloy muli ang pagtaas nito. At kung sisilipin natin ang air quality, ngayon ay nasa 134 kasalukuyan ang kanyang unhealthy sensitive level nito or a concentration of 48.70 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So magmas po, lalo na sa may katimugang bahagi dyan sa bahagi ng Cavite, pababa ng Tagaytay, lalo na sa bahagi ng Batangas dahil nga po sa patuloy din ng pag-emit nitong si Taal Volcano ng kanyang volcanic smog o ng kanyang SO2 emission. At pinakita ko na nga sa inyo kahapon yung epekto at malawakang VOG ang binuga nga nitong ni Taal kahapon. So dahil nga
nasa mahigit 4,000 tons per day yung una nating na-record o nabasa dito sa record synopsis ni PBOX. Pero hindi kasi siya updated Kaya ako na nagsabi na kahapon ay paghandaan dahil nga po sa malaking malawak na smog na ibinubuga ni Taal Volcano. Well, kung titingnan nga po natin sa ating live CCTV na ating ginagamit, dito sa may volcanic section, makikita nyo naman At inasa na natin na zero visibility po ang dyan sa bahagi na po ng Batangas So, makikita natin sa ating live CCTV. Halos zero visibility po. Ayan live po yan. Kasalukuyan pong halos zero visibility po ang area ng Batangas. At dyan sa may malapit sa Lipa, mga within 13.5 km mula kay Taal Volcano. So, malayo-layo pa yan, partida. Lalo na dyan sa may bahagi ng mas malapit sa area o sa Taal Lake areas o paligid ni Taal Volcano ay asahan po natin na halos zero visibility. So sa mga kabatang natin ay magmas po dahil matindi pa rin ang total smog o bug dyan sa area. At kung hindi ako nagkakamali, nag-declare na nga po ng mga class suspensions kasama na ang bahagi ng ilang bahagi ng Batangas, Cavite hanggang dyan sa may Parañaque at Laguna area. Well, kitang-kita naman natin, maging dito sa CCTV, ang halos zero visibility at halos hindi natin makita yung background ng kaulapan nito o makapal na smog na to o fog na ating nakikita sa live CCTV. So magmas po, kumari, N95 po dahil matindi po ang magiging epekto nito dyan sa area at lalo na sa kalusugan natin. Magbas po tayo at para maiwasan ng pangangating na lalamunan ay uminom po tayo ng tubig para maiwasan yung pagkairita dahil yung mga particulate matter niyan ay masyadong malalaki yan at nakaka-irritate yan sa ating lalamunan at maaari pang makasama sa ating bronchial lining sa ating baga. So balik tayo sa conditions ay bukod sa overcast ay yung ating lowest temperature na nitala na ating weather station ngayong 5:01 PM ay nasa lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng maalinsangang temperatura at 34.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon na 2:02 PM. Ibig sabihin mataas din ang ating heat index na nasa 47.8 degrees Celsius. Ang highest temperature namin dito sa Caloocan City, West Grace Park. So, take note yan mga folks. However, kung itatabi natin sa mga records ng heat index ni Pag-asa sa buong bansa, ay nangunguna po ang Apari Cagayan na nasa 48 degrees Celsius ang highest temperature ng kanilang heat index. So, pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na nasa halos 47.8 degrees Celsius. So, pangalawa kami sa Apari Cagayan at pumapangatlo ang Kasiguran Aurora na nasa 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. In past 24 hours sa TPX Extremes, nangunguna naman sa pinakamailinsangan pa rin ang Tuguegarao na nasa 35.9 degrees Celsius o halos 36 degrees Celsius na po ang tindi ng alinsangan sa kanila. So, ngayon ay despite na magiging maulap silang bahagi ng Luzon ay asahan pa rin natin na mas maalinsangan ng bahagi ng extreme ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Cagayan at Tuguegarao. Pero dahil nga po sa umiiral na trough surface system ito, nagpapaulan, ay expected na magiging maulap ang bahagi ng Tuguegarao. At least maibsan muna ang tinding alinsangan. Sa lowest temperature na naitala naman sa Baguio City ay nasa 18.2 degrees Celsius. At sa Inola naman ay halos violent to torrential rains ang naging total sa Davao Airport na nasa 141 mm ang total na pag-ulan. Pero yung dito sa amin sa Metro Manila ay wala kami na itala sa Caloocan na pag-ulan. So nanatili pa rin 42.6 mm lamang ang total rainfall namin sa loob ng isang linggo. So nanatiling way below normal po ang pag-ulan namin at mukhang magkakatapusan na ng buwan ay inaasahan na magiging way below normal ang total rainfall namin sa Caloocan. Sa outside humidity naman ay mataas po ang ating outside humidity at 80%. Bumababa ito ng 1% since last hour. So ibig sabihin lamang ay moderate pa rin ang ating atmospheric pressure na nasa steady of 1,008 hectopascals.
So expected pa rin ng mga localized thunderstorms ngayong araw, lalo na sa hapon o sa gabi o maging madaling araw. So take note yan mga folks. Sa ating high tide and low tide status ay natiling low tide po tayo ngayon at mahaba-haba pa po ang pagiging low tide nito in 15 hours and 35 minutes to high tide. So bukas na po yan ng madaling araw, 2:05 AM pa mag-high tide. So medyo layo-layo muna ang ating mga mangingisda dyan sa pampang ng Manila Bay dahil inaasahang mababaw ang level ng tubig dyan maghapon. At sa ating almanak ay sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at lulubog ito mamayang 5:52 PM. At ang ating buwan na nasa halos sa mag-first quarter na po at 43% waxing crescent ay sisikat po maya-maya at 11:44 AM at lulubog naman ito mamayang gabi 11:07 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend hanggang bukas na po yan na Sabado, magiging maulap po, hazy po at magiging localized thunderstorms pa rin o makulog at makidlat pa rin ang asahan nating maghapon sa iba't ibang bahagi ng bansa at may 100% na pag-ulan. Maaring hindi dito sa Metro Manila mismo o maaring sa Karatig Metro Manila. So stationary lang, ganun din mangyayari bukas ng Sabado. Today highest temperature expected ay nasa 31 to 29 degrees Celsius at lowest temperature ay nasa around 26 to 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang malawak na trough ng Intertropical Convergence Zone. At kung titingnan natin dito sa may heavy rain potential ay malawak po ang possible of heavy rain potential sa area nito ng west portions ng Palawan hanggang west portions ng Visayas. Extend din ng west portions ng Mindanao at halos buong area ng Visayas region at Southern Luzon. At mula dyan sa may silangan ng northeastern Luzon, kabilang na dyan sa may bandang buong areas ng Quezon Province sa silangan ng Baybayin ay mataas po ang heavy rain potential dyan. So magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na pagbaha nitong maghapon. At makikita natin yung lawak nito ng ITCZ na nakakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At makikita ang malakas ng pag-ulan at maaari ding magpang-abot ito sa Metro Manila base dito sa wave ng trough na ito mula din sa may silangang bahagi ng Quezon Province. Ingat na lamang mga folks, unexpected dahil hindi natin ma-determine dahil po sa naghalo na bag o yung masyado tayong mahazy dito sa Metro Manila. So hindi natin ma-determine kung uulanin na ba tayo o hindi. Mahirap kasi ma-determine ang pag-ulan kapag nagkakaroon tayo ng haze sa paligid. Well, mula sa Hilagan Luzon, sa extreme Northern Luzon kasama na ang Ilocos Norte at buong Cagayan areas at Apari, maging ng Cordillera Administrative Region dahil nga po sa epekto ng malawakang trough ay nagiging maulap po ang bahagi ng yan ng Tugigaraw, kabilang na ang Cordillera Administrative Region. So expected na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog ang iiral nitong maghapon ha mga folks. Maging dyan sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa na po yan ng La Union hanggang Pangasinan. Although medyo may moderate o katamtaman ang lagyan ng panahon sa kanila dyan, pero maya-mayang konti lamang ay iiral ang magiging mostly cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically mga moderate and heavy rain showers. Pababa na po yan sa may kalurang bahagi ng Angeles, Pampanga at Iba, Zambales, all the way hanggang Bataan at Bulacan areas. Papasok ng NCR sa Metro Manila ay magiging maulap din at bukod sa hazy ay asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may heavy rain potential po. Dahil nakikita natin sa ating satellite imagery ang mataas na heavy rain potential na sumasakop sa buong NCR hanggang sa bahagi ng Calabarzon and the rest ng Southern Luzon. Hindi na natin isa-isahin yan ng buong Southern Luzon dahil apektado na nga po ng malawakang trough na yan, kabilang na ang Bicol Region. Mula Camarines Norte na po yan hanggang sa kaduldulan ng Sorsogon. And the rest ng Mimaropa magiging mostly cloudy rin at may potentially na heavy rain showers lalo na dyan sa may bahagi ng Mindoro, Coron, papasok ng Puerto Princesa. Dahil yung range na yan ay malawak po at nagpapakabot sa buong area na yan. At and then the rest ng mula sa may west portion sa Visayas, mula sa may Panay Island at Negros Region, magiging maulan din po ang areas na yan ha. Mataas po ang heavy rain potential, tuloy-tuloy po yan at magiging dynamic maghapon hanggang Central Visayas at Eastern Visayas.
Hindi na natin isa-isahin yan dahil sakop po ng buong surface trough ang halos buong Visayas area, maging ng Himawari 8 kung titingnan natin ang pagbabasihan ay magiging kalat-kalat po magiging pag-ulan, typically moderate and heavy rain showers, lalo na dyan sa bahagi ng west portions nga po ng Panay Island at Negros region. Siyempre kasama na ang Bacolod at Iloilo na dyan. Sa may eastern portion sa Visayas, patawid nga po mula sa may Sorsogon, Matnog hanggang northern Samar area at west portions ng Calbayog at Catbalogan City at sa ilang bahagi ng Tacloban at the rest ng Leyte sa Hilaga. Magiging party to most ikaw din bahagi ng Baybay City sa Leyte pababa ng Maasin City ay asahan pa rin ang magiging dynamic na pag-ulan epekto ng tuloy-tuloy na malawakang surface trough at sa huli sa bahagi ng Mindanao mula Surigao del Norte at buong northern Mindanao ay makakaranas po ng mostly cloudy at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Typically sa may bandang Surigao del Norte at mga isla niya ng Dinagat at Siargao Island, kabilang na ang bahagi ng Butuan, pababa ng Prosperidad, hanggang sa may magandang Agusan del Sur na nga po. At mula Hinatuan, Bislig, pababa ng Katiin, although magiging katamtaman, pero partly tumusin ikaw ding iiran, expected pa rin ang medyo maalinsangang panahon dyan, despite na magiging partly tumusin cloudy maya-mayang konti. So forecasted isolated showers ang iiran sa bahagi ng Davao Region, kabilang na ang bahagi ng Sorsogon mula General Santos City, Coronadal, pataas ng Cotabato. Medyo umangat ng konti yung surface trough natin dyan dahil nagiging medyo drier po ang portions nito ng Southern Mindanao kaysa mas mataas na temperatura ay medyo iiral pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. So typically ang Northern Mindanao part kasama na ang buong Zamboanga Peninsula magiging mostly cloudy at magiging kalat-kalat din ang pag-ulan nitong maghapon. Kaya magdala na lamang na pananggalang sa ulan nitong maghapon kahit na hindi naman matagalan o magdamagan ng pag-ulan. Pabugso-bugso ito, so paghandaan na lamang kung sakaling lumakas ito na magbubunsod ng mga pagbaha at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa lalo na sa kalurang bahagi ng bansa. Well, sa ating computer-generated tropical cyclone sector ay yung namataan na low pressure area nga sa may bandang Eastern Visayas ay itinasa na aking tropical cyclone sector bilang 90W. Although insignificant pa yung kanyang development ito at very shallow, na makikita natin dito sa may silangang bahagi ng Visayas region. Ang central nito medyo undetermined pa, so hindi mo na natin susukatin yung distansya nito mula sa silangan ng Visayas kasi napaka-undetermined pa o disorganized pa yung sirkulasyon. Pero yung shallow kasi nito na naka-embed sa ITCZ ay malawak po masyado yung low pressure area na ito kaya hindi natin ma-determine yung exact pinpoint nito kahit na naka-pinpoint ito sa ating tropical cyclone sector sa may silangan ng Eastern Samar region. Hindi muna natin ma-determine yan sa ngayon. At maituturing natin yung shallow lamang na low pressure na hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo for now. At itong si 96W naman, samantala ay natili pa rin palayo na ito. Mas mukhang palayo ang kinikilos na nito at wala itong significant na kumikilos ng papalapit man lang ng Guam dahil sa mga ibang weather agencies ay dinisolve na nila ito as active low pressure area. Dahil nakalipas na po kasi ang 55-hour ay wala pa rin nagiging development si 96W. So itinuturing na nila itong dissipated sa iba't ibang weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Centers. Pero kay JMA kasi ay naituturing nilang stationary pa rin itong si 96W. So panatili pa na natin siyang babantayan dahil posibilidad pa rin itong biglang magkaroon ng organized development at biglang magkaroon ng rapid intensification. Inuulit ko dahil nasa karagatan kasi ito ay mataas po ang temperatura dyan, kaya maaari pa rin magkaroon ng rapid intensification itong low pressure area na ito. Pero may tutuning na itong isang shallow pa lamang at very disorganized at sa ibang weather agency nga, kaya ng Joint Typhoon Weather Centers ay nai-consider nila ito as dissolved low pressure o tropical wave development. At kung pagbabasin natin ng ating automated global ensemble forecast system, ay makikita natin ay medyo may pinapakita pa siyang erratic na track o kilos nitong C96W. Pero very erratic na po at hindi na masyado makatotohanan yung pinapakita ng forecast na ito sa ngayon. Kaya dahil sa medyo active pa siya sa aking global ensemble forecast system ay manatili pa rin natin siyang babantayan hanggang sa mga susunod na araw o until ito ay mai-considered dissolved na nga po ng aking tropical cyclone sector. At ay pinapakita base dito ay medyo
magulo yung ikinikilos niya. Pero generally, kumikilos ito pa west, northwestward. At may indikasyon pa nga ito na maaaring humagi pa o sumagi sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility according dito. Pero dahil very insignificant at walang forecast ang data feed ng Ensemble mula sa data feed ng Ensemble mula kay GFS at ECMWF, kaya hindi natin masyado muna maseseryoso yung Ensemble forecast na ito. Bagamat manatili natin siyang babantayin hanggat ito ay active sa aking tropical cyclone sector. Maging kay GMA, nakataas pa rin siya at stationary pa rin siya since lumagpas pa rin ang kanyang 55-hour period. Kaya manatili natin itong babantayin. Samantala sa ating global cyclone forecast assessment na ating ginagamit, dito sa West Pacific Basin, makikitang very shallow po ang mga low pressure areas na ito. At ito nga pong si 90W at 96W. So very erratic na shallow yung kanyang condition, kaya nakataas ito as active low pressure area pa rin. Despite na very disorganized at walang nakikitang potential na mag-iisang ganap o malakas na bagyo. However, yung low pressure area kasi nito ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan ng malakasan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, itong si 90W. Base naman sa Global Spectrum Model na ating ginagamit, manatili itong shallow circulation at pag-embed ito malapit sa may bandang Quezon Province, itong si 90W. At maaaring magkakaroon ng bagong development sprout dito sa may bandang Vietnam. Dahil nga po sa inflow nung nahahatak na medyo mahina na flow ng habagat, hindi natin masyado ramdam dahil yung embedded kasi na ITCC ay nag-expand hanggang dito sa may bandang kanluran ng Palawan. Kaya yung southwest monsoon, despite na mahina ito, nagkakaroon ng embedding sa ating intertropical convergence zone lines. Ayan, yung intertropical convergence lines natin, ayan, naka-apekto. Ayan, yung flow niya mula sa may bandang Visayas at west portions nga ng Palawan. Dahil naka-embed siya, ay hindi natin masyado mararamdaman o pansin yung nahatak na ito na habagat. Dahil nga po, very shallow yung circulation at naka-embed sa trough ng intertropical convergence zone. Magiging epekto lamang ito ay mga kalat-kalat na pag-ulan na ating diniscuss kanina. Pero yung development ng tropical cyclone na nasa silangang bahagi ng Visayas ay very insignificant. Bagamat may mga ilang tropical waves sa labas pa rin ng ating PAR, ay ating babantayan, kasama na itong C96W. Maging sa kanyang mean sea level pressure ay very stationary lamang o almost stationary pa rin yung kanyang sirkulasyon, maging ni 96W. At habang ito ay kumikilos hanggang sa susunod na araw, by September 25 onwards, ay magiging shallow at magkakaroon na lamang na magiging trough ito na magkakaroon lamang ng shallow trough na magpapuling nga sa ilang bahagi ng silangan bahagi ng bansa. Pero yung significant na development ay hindi na natin inaasahan hanggang September 27, 2023. At dahil nga po dyan, kung tumaas ang ating alon ay wala tayong nakikitaan na senaryo ng pagtaas ng alon o gale warning dahil pa rin sa epekto o despite na may epekto tayo ng surface trough na nagpapaulan nga sa bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Malaya pa rin makalayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat dahil wala namang naka-indicate na pagtaas ng gale warning. Sa mga computer models naman ay very significant at meron ngang development na pinapakita ni GFS, itong C96W. At medyo ito kakalma din habang kumikilos ito pa west-northwestward ay nakikitaan pa rin na senaryo na ito ay may potential pa rin na maging isang ganap na low pressure o active low pressure area patungo ng Okinawa Island. Pero gaya na ating sinasabi ay hindi na pare-pareho kay ECMWF, UPNAVGEM at sa iba't ibang weather agencies. Kaya itinanggal na nila ito sa kanilang listahan, especially kay Joint Typhoon Weather Centers. Pero dahil sa mga significant na low pressure systems, kaya nanatili itong active sa ating tropical cyclone sector. Pero despite yan, hanggang sa magtapos ang ating buwan ng September, ay wala tayong significant na nakitaan na very active na low pressure area o magiging isang ganap na bagyo hanggang sa magkakatapusan ng buwan ng September. Kaya sa epekto ng senaryo pa rin na mapag-ulan, epekto ng ating surface trough na na-embedded dito sa may shallow low pressure area sa may silangan ng Visayas, ay nakataas po ang potential na general flood warning o red warning sa buong Samar region at Leyte. So ingat na lamang sa potensyal na mababahin dyan mga folks. At sa silangan ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, pababa na po yan ng Agusan del Sur at Davao region.
Extended na po yan hanggang Digos area at sa may bandang Malita ay nakataas po ang general red flood warning according sa data feed ni Pag-asa. So ingat na lamang mga folks kung sakali magkaroon ng mga heavy rain showers dyan ha. At pinakita ko na, in-explain ko naman sa inyo kanina na although medyo moderate lamang ang pinapakita sa may bandang southern portion ng Mindanao, asahan pa rin ang mga isolated at scattered rain showers nitong maghapon. At dyan sa may bandang norte, sa may bandang Surigao del Norte at kasakop ang bahagi na Agusan del Norte at Agusan del Sur ay unexpected pa rin ang mga mostly cloudy at mga kalat-kalat ang moderate and some heavy rain showers. So wag pa rin sa walang bahala dahil potentially pa rin man itong maghapon. Maging sa gabi o madaling araw ay asahan ang mga pag-ulan sa area na yan na magbubunsod nga po ng mataasang pagbaha. Paghandaan na lamang just in case mga folks. At narito naman natin 3D to the weather forecast para sa araw ng Biyernes, September 22, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, September 22, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe to sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com, lalo sa lagay ng mga pag-ulan, lalo silangang bahagi ng bansa, lalo na sa mga taga-Baler Aurora, Kasiguran Aurora at Pulilio at Camarines Norte ay inaasahan ng malakas pa rin ang pag-ulan ha. Inuulit ko, ingat mga folks. At sa mga iba pang detalye mula sa aking weather station dito sa Caloocan na gusto niyo malaman ang real-time events at sa galaw ng ating tropical cyclones o low pressure area systems na nakikita sa ating dashboard at sa may mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.